at merong disiplina. Kung tayo'y sama-sama, ay kaya natin to. Basta't laging handa at merong disiplina. Kung tayo'y sama-sama, ay kaya natin to. Kaya natin to. Magandang araw, Pilipinas. Higit lalo sa lahat ng nakatutok sa telebisyon, radyo at online, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa public briefing, #laging handa. Muli na naman pong magkakatipon-tipon ang mga kinatawan mula sa piling ahensya ng gobyerno, mga opisyal ng iba't ibang lokal na pamahalaan, at mga miyembro ng media upang talakay ng mga mahalagang impormasyon at mga hakbangin upang masugpo ang COVID-19 sa bansa. Sa ngalan po ng People's Television Network, Philippine Information Agency, Philippine Broadcasting Service, and its Radyo Pilipinas Network nationwide at ang crisis communications platforms natin, Radio Television Malacanang, sa paunguna ng Presidential Communications Operations Office. Ako po ang inyong lingkod, Secretary Martin Andanar. At mula pa rin sa PCOO, ako naman po si Undersecretary Rocky Ignacio. Lahat po tayo ay may pakialam pagdating sa mga usapin patungkol sa COVID-19. Sa programang ito po ay bibigyan natin ng pagkakataon ng ating mga kababayan na mailahad ang kanilang mga saloobin pagdating sa health crisis na kasalukuyan po nating nararanasan. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin ito. Kaya naman bayan, halina't samahan nyo kami ulit dito sa Public Briefing, #laging handa PH. Alright, Rocky, another busy day today. At ang ating mga kasama sa studio ay magiging mahalaga para sa ating mga kababayan dahil sila ay mga eksperto sa kanilang mga field. At patuloy pa rin tayo, Secretary, tumatanggap ng tanong mula sa ating mga kaibigan pa rin media. Pasalamatan po natin si Joey Francisco ng Radyo 5, ng TV5, Action, at si Heidi Sampang ng FEBC, DZAS na naka-hook up na rin po sa atin. At maya-maya, ibatiin din natin lahat ng mga member ng KBB stations na naka-hook up din sa atin. As of earlier today, March 24, 2020, meron na pong 501 na kabuang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa, kung saan 19 na pasyente na ang nakarecover at 33 ang kabuang bilang ng mga nasawi. Tugon naman po ng DOH, ang Pilipinas ay may kakayahan ngayon na mas mapabilis ang pag-test dahil na rin sa tulong ng mga bagong subnational laboratories sa bansa. Samantala, pakikipagtulungan sa DILG ay naglunsad po ng COVID-19 hotline ng Department of Health at bukas po ito sa lahat ng callers nationwide. Tumawag lang po sa 02894-26843 o 02894-COVID o 1555. Para po naman sa PLDT Smart Sun at TNT subscriber, i-dial po muli ang 1555 upang maging updated po sa mga hakbangin ng pamahalaan kontra COVID-19 ay magtungo sa COVID-19 portal na kamakailan ay nilunsad po ng PCOO. Bisitahin po ang covid19.gov.ph. Nakahook up din daw po ang Bombo Radio, Secretary. Bombo Radio, nandyan Salamat. din yung ating UNTV Radio, nandyan din ang Radio Pilipino, nandyan din. So napakadami. DCBB, GMA News TV, DCMM. Salamat po. Alright, samantala makakasama po natin sa pagbabalita sina Alexa Tinsay ng Philippine Information Agency. Good morning. Dennis Principe ng Philippine Broadcasting Service, si Breves Bulsao mula po naman sa PTV Cordillera, Julius Pacot mula sa Davao City, may buntag diha sa Davao, at si Alan Francisco mula sa Quezon Memorial Circle. Ngayong araw, atin ding makasama live dito sa studio ang ating mga resource persons, sina Undersecretary Dodo Dulay ng Department of Foreign Affairs. Nandiyan din po si Dr. Rabi Abeyasing ng World Health Organization.
at representative po siya ng WHO dito po sa bansa, at si General Guillermo Eliazar ng Philippine National Police. Maya-maya lang, makakasama din natin si Yusek Maria Rosario Vergere ng Department of Health, live din mula sa kanilang tanggapan. Mamaya naman po makakapanayam din natin si Mayor Roderick Alcala ng Lucena City sa Quezon. Kasi kailangan din natin alamin kung ano ba yung mga kailangan pa nila doon sa kanilang lugar, Secretary. At least kasama na rin natin dito yung mga kinaukulang ahensya o kagawaran para tugunan yung kanilang mga pangangailangan. Balita muna tayo, binigyan diin ni Senador Christopher Bongo ang kahalagahan ng pagpasa ng Senate Bill number 1418 o ang Bayanihan to Heal as One Act na siyang naglalayong magbigay ng kalayaan sa ehekutibo na gamitin ang nararapat at sapat na pondo para harapin ang problema dulot ng COVID-19 sa bansa. Binigyan din ni Senator Go na sinusuportahan niya ang panukalang ito dahil kailangan ibigay ng mga mambabatas ang kapangyarihan sa ehekutibo para mapalawak pa ang kapasidad nito na tugunan ang problema basta ang mga paraan na gagawin ay sumusunod sa konstitusyon at sa iba pang umiiral na bansa. Nanawagan rin ang senador na bigyan ng prioridad ang pinaka-nangangailangan at pinakamahihirap na Pilipino. Hinikayat niya ang DSWD, DTI at ang Department of Agriculture na gawin ang nararapat para matiyak na nabibigyang kalinga ang mga informal economy workers. Kailangan din anyang bigyan ng pansin ang mga pangangailangan ng health workers na tumatayong frontliners sa paglaban sa COVID-19. Samantala, Philippine General Hospital o PGH magsisilbing COVID-19 Referral Center. Tinanggap ng PGH ang request ng Kagawaran ng Kalusugan na maging COVID-19 Referral Center ang ospital. Nangangako naman ang PGH na maglalaan ng 130 na higaan para sa mga COVID-19 patients. Samantala, magsisilbing referral center din ang Lung Center of the Philippines at Jose Rodriguez Memorial Hospital. Samantala, sa iba pang balita, suportado ng mga ospital at doktor sa lalawigan ng Cebu ang pagpapatupad ng 24-hour curfew para sa mga senior citizen at menor de edad. Ito para maiwasan ang higit pang pagkalat ng COVID-19. Patuloy po ang ating paalala, mga kababayan, na maging mapanuri sa lahat na impormasyon na ating nababasa online. Hindi po lahat ng nakikita online ay totoo. Marami po dito ay fake news. Kaya naman ugaliin po ang pag-verify sa official at lehitimong news organization. Mamaya makakausap natin si General Eliazar para i-update tayo tungkol dyan sa, nakakainis naman yung mga iba pang wala nang magawa. Nagpapakalat pa ng fake news. Samantala sa patuloy na paglago ng bilang ng positive case at mortality rate sa bansang Italia, kumustahin po natin ang 2 Pilipinong naninirahan sa capital city nito sa Rome. Makakasama natin via mix sina Zenaida Villanos Baro mula sa Valmont, Rome at si Billy Ray Costales na nasa Masimina, Rome. Magandang umaga po sa inyo. Kumusta na po kayo? I'm okay. Mabuti kami. Magandang umaga din po sa inyo. Kasama po natin ang DFA dito. Meron po ba kayong nais iparating sa kanila? Ano po yung nais ninyong ayuda na ibigay sa inyo ng gobyerno? Napakalayo nyo po niyan sa nasa Italia kayo, kami dito sa Pilipinas. Ang tangi lamang po namin maibibigay na tulong sa inyo, maipaabot ninyo sa mga kinauukulan dito sa Pilipinas sa mga pangangailangan ninyo. Ano po? Well, actually, I'm not sure if I will be talking for the rest of the Filipinos because this is a worldwide event and this is a worldwide happening. Each one is saving his own life. So locally, we are protected by the government because Italy is one of the worst in the world in the sense that we are also locked down like you. Now, maybe the most worries of the Filipinos living in Italy are their families behind in the Philippines. So that should be their first, because if we are under lockdown, we don't work, and I'm not
there are banks that are not open. So, paano sila magpapadala ng pera? So, maybe if the Philippine government could also include them in your tulong, then maybe that will alleviate the worries. All right, Yusek Dulay, sir. Ma'am, kumusta na po kayo dyan at ang ating mga kasamang mga Pilipino dyan sa lugar ninyo po sa Rome? Ano po ang moral nila ngayon? Sila po ba ay matibay naman po ba ang loob na sinasalubong itong pagsubok na to dyan po sa Rome ngayon? Sir, good morning. It's 4 a.m. in Italy, and I'm sure that the people in Rome are not. You can see the data that we are not really the hit of the COVID virus. It's actually the northern part. So most of the Filipinos are still going to work because many of the Filipinos in Italy are working in their homes with their employers. So because the Italian government consider it as a basic necessity, so that's why they continue working. But there are also lots of Filipinos working in restaurants and hotels, and obviously they are the ones that are suffering. They stop working. Now, as far as the emotions and the spirit is concerned, I'm sure we are on the same boat. But we have a particular fear because of the daily deaths that we can see on the record, no? So 3 days ago we have 793. 2 days ago we have 659. Then today we have 601. So, the government is positive that this will continue getting down. So, once the death and the infected people will get down, the data will get down. So, it will affect also on our ability of how we feel. Yusek. Sir Billy, kayo naman po, meron po ba kayong mga concern dyan o katanungan na gusto nyo pong ipaabot sa amin? Opo, bale, good morning po. Tulad nga po ng sabi po ni Tita kanina, marami pa rin po mga Pilipino dito ang nagtatrabaho pa rin at ang kagandahan po nito, ang mga may kontrata po, tuloy pa rin po ang sweldo kahit po kahit po hindi sila pumapasok. Pero karamihan din po ng mga kababayan natin dito, no work, no pay. Yung mga part-timer po, pag po hindi po sila pumasok, wala po silang sweldo. So ang karamihan din po dito, napipilitan pong pumasok kasi wala po silang sweldohin. Ang iniisip ko po, tulad din po ng sinabi ni Tita kanina, yung po mga pamilya na iwan sa Pilipinas na umaasa po sa tataguyod sa kanilang pamilya nandirito po, na baka po wala pong maipadala dahil po hindi makapagtrabaho, walang sweldo. Kung meron po tayong tulong, mas maganda po sana make sure po natin na yung mga pamilyang naiwan po ng mga OFW dito sa Italy ay matulungan po para lumagay din po ang loob namin dito. Maganda po yung sinabi nyo, Sir Billy, no? Sapagkat ngayon po, habang kami po ay nandito, nag-uusap na po yung ahensya, ang Department of Foreign Affairs, kasama na rin po ang Department of Labor at ang Overseas Workers Welfare Administration para po sa mga programa na pwede pong maibigay sa inyo, hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi rin po dyan sa Italia. Ngayon po na nabanggit ninyo na maari po pala dito na mas magandang ibigay yung ayuda dito po sa inyong pamilya, ito po ay ipaabot namin kagad sa OWA para po makapaglabas na po sa kanilang mga regional offices ng ayuda po para sa inyong mga pamilya. Opo. Kumusta naman po yung moral ninyo diyan sa Italia, Sir Billy? Bale dito po sa nakita ko po sa mga friends ko, hindi po ganun. Kaya po namin lampasan yung kalungkutan kasi po sa social media marami po tayong mga pinagkakabalahan. Marami po ako mga friends na nag-TikTok, mga naging vloggers po. Ganyan. Actually, meron din po akong vlog. Pero
uh, sa, sa sa likod po ng mga ngiti po namin pinapakita sa social media, natatago po yung kalungkutan kasi po dito po, hindi nga po sabi rin po ni Tita, 793 ang namatay noong po Saturday. One day lang po yun, 793. At ito po isang hindi pagsunod ng mga tao dito sa sinasabi ng gobyerno. Kung ano po yung sinabi sana ng mga officials, sundin na lang po natin para maiwasan din po natin na dumami po ang bilang ng deaths. Hindi lang po dito sa Italy, kundi rin po sa Pilipinas. Billy, maganda yung tinukoy mo na libo-libo'y namamatay dyan sa Italia. Siguro magandang i-anunsyo mo muli sa ating publiko dahil parang meron ding mga pasaway ng mga kababayan natin dito sa Pilipinas. Siguro hindi naniniwala na delikado itong sakit na COVID-19. Ikaw mismo nandyan ka at grabe ang patay dyan sa Italy. Napakadaming under investigation na pasyente, positive na sa COVID-19. Baka pwedeng manawagan na rin. Billy, ikaw na mismo dahil ikaw ay nandyan eh. Ako po personally, 2 weeks na po ako hindi lumalabas ng bahay. Hindi po dahil sa takot po ako, pero hindi po ako takot. Takot po ako, pero takot po ako. Mas natatakot po ako para sa mga kababayan natin. Maaari ko pong hawaan kung sakaling lumabas po ako at bumalik. Narito po sa bahay ko ang aking misis, ang aking pong anak, at sila po ang aking iniisip. Sa mga kababayan ko po sa Pilipinas, umabot na po ng mahigit 5,000 ang namamatay sa Italy. Pag sinabi pong lockdown, stay at home, mag-stay at home na lang po tayo dahil pinoprotektan niyo po hindi lamang ang sarili niyo, kundi po lahat po ng mga mahal niyo sa buhay. So kung sinabi po sa atin mag-stay po sa bahay, so hindi na lang po natin ito. And kaya na lang po natin na yung mga nagtatrabaho, tulad ng frontliners po natin na hindi nila magaling mag-stay sa bahay, huwag po nating baliwalain yung ginagawa nila. Tulungan po natin sila by staying at home po. Salamat, Billy. Si Ma'am Zenaida, baka meron po kayong mensahe, ma'am, sa inyong mga kaanak dito sa Pilipinas. Kanang, sir, taga Zamboanga del Norte ko. So I think, kinahanglan sila binisayon dagway aron makasabot ni sila maayo. Lang, ma'am, para makasabot ng atong mga higala diya sa Zamboanga. Sige. Because, I mean, the Philippines is always, medyo magulo dahil gusto nila pag sinabing ito daw ay yung martial law. The actual picture of the Italian life today, it's the police, the military are roaming around to control those people who did not, who ignored the law, and also mga military po ang naghahakot ng mga patay. You see, so we don't consider that as martial law. It's part of the saving of our lives today. So, dapat ang Pilipinas, nakikita nila, nasa Italia kami. Nakikita ninyo, we have the technology to feed the data every day. Kaya, we hope na hindi mangyayari ito sa Pilipinas na ganito karami. You see? So I would like to add also that just to give you an idea on the territorial picture of Italy, the most hit area is the northern part. It's in the Lombardy region, that is between Milan, Bergamo, Brescia. These are the cities up north that are very, very hardly hit by the virus. And there are Filipinos because there are lots of Filipinos working there. And I'm sure, I don't know the exact data, but obviously the Philippine government is in contact with our embassy. And I know there are Filipinos who died already. So my question, aside from this message, I would directly address to our DFA for my own personal curiosity that I might share to the others. Paano yung sir, yung mga namamatay dito sa mga Filipino, pwede ba silang maiuwi sa atin? Yusek. Alam niyo po, Ma'am Sinaida, tayo po ay sumusunod din po
sa patakaran ng bansang Italia. So sa ngayon po may lockdown po kayo. Yeah. So hindi po natin pwede silang iuwi. Pangalawa po, sapagkat ito ay mga namatay dahil po sa isang infectious disease, ang susundan po natin na pong patakaran po ng Italia kung sila po ay kailangan pong ilibing kaagad o i-cremate. Yun po ang ating masusunod lang po. So yun po ang pakikipag-usap po ng ating embahada sa mga otoridad dyan sa Italia. Pero gusto ko lang pong ipaalam sa inyo at paabot, Ma'am Sinaida, kay Sir Billy, lagi po kayong makinig at sumubaybay doon sa aming embassy at consulate ng mga Facebook, Twitter, sapagkat araw-araw po sila naglalabas ng mga advisory. So importante po para malaman nyo po kung ano po ang ipinapaabot sa amin ng Italian government, kailangan po kayo laging sumubaybay doon sa kanilang mga webpage, Facebook, Twitter at iba pa pong mga social media platform. Salamat po. Salamat Yusek, salamat Ma'am Sinaida, salamat din kay Sir Billy. Mag-ingat po kayo dyan. Samantala, puntahan na muna natin ang ating kasama sa Baguio City, si Breves Bulsao mula sa PTV Cordillera. Antayin natin yung ating Yes, magandang umaga, Sek Martina at Yusek Rocky. Sinisikap ngayon ng vegetable trading area na maiproduce ang regular na dami ng mga highland vegetable mula sa trading area papuntang Maynila at sa mga ibang probinsya. Ito ay sa kabila ng pagbawas sa mga manggagawa sa trading post at sa mga pribadong trading areas. Nilimitahan ang bilang ng mga porters, packers, farmers, buyers at mga dealers na papasok sa loob ng mga trading area upang istriktong masunod ang physical distancing ng mga manggagawa. Ang operasyon sa mga trading areas ay mula 5 a.m. hanggang 6 p.m. Ayon kay La Trinidad Mayor Romeo Salda, ililipat ang ibang transaksyon ng mga farmers at buyers mula trading post papuntang Benguet Agri-Pinoy Trading Center upang matiyak na nasusunod ang social distancing. Sinabi niya na apektado ang supply ng mga gulay papuntang Divisoria, Balintawak at Recto dahil sa limitadong oras ng pagbebenta. At sa halip na 2 trips ang mga truck na biyabiyahe, isang beses kada araw na lang ang karamihan dahil matumal ang bentahan. Regular din ang biyahe ng ilang mga traders mula sa trading post papuntang Palawan, Iloilo, Cebu at Batangas. Sinabi naman ni Agot Balanoy, opisyal ng League of Associations sa Trading Center, na ginagawa nila ang kanilang makakaya upang tuloy-tuloy ang 70% na produksyon ng highland vegetable mula sa Benguet na kinukonsumo sa buong Pilipinas. Ngunit ito ay nakadepende sa supply at demand. Pinasalamatan din nila ang pulisya at ang Department of Agriculture dahil sa ngayon ay nasolusyonan na ang kanilang hinaing sa mga checkpoint para sa tuloy-tuloy na pagbiyahe sa mga highland vegetables. Mula dito sa Baguio City, Breves Bulsao para sa Bayan. Salamat, Brebs. Silipin natin ngayon ang mga kaganapan sa Davao City kasama si Julius Pacot. Magandang araw, Yusek Rocky at Secretary Martin. May bagong kautusan nga na ipinalabas si Davao City Mayor Sara Duterte dito sa Davao City. Ito ay sa pamamagitan ng Executive Order number 20 kahapon. Ito ay bilang dagdag sa mga existing guidelines dito sa lungsod matapos isa ilalim sa community quarantine ng Davao City dahil sa banta ng COVID-19. Yusek Rocky at Secretary Martin, isa sa mga pinagbabawal ng sabing kautusan ay ang pagbabawal sa mga residente na lumabas sa kanilang pamamahay. Maliban na lamang kung ito ay nagtatrabaho, bibili ng pagkain at gamot, pupunta ng ospital at kung sa panahon ng emergency. Pati na rin ang mga senior citizen, minor de edad, buntis ay bawal na din na lumabas sa kanilang pamamahay. Maliban na lamang kung pupunta ito ng ospital. Mandatory na rin ang pagsusuot ng face mask kapag pumunta sa mga pampublikong lugar ng lungsod. Pinapayagan pa rin ang mga public utility vehicle gaya ng jeep, basta panatilihin lamang ang kalinisan nito at ang pagpapatupad ng social distancing. Samantala, nasa 2 na lamang na pasahero ng taxi kada biyahe ang pinapayagan dito. At isang pasahero sa tricycle kada biyahe. Kasama din na nasabing executive order ang paglalagay ng mga BPO companies ng skeletal force upang mamintina ang social distancing o kaya ang pagpapatupad
ng work from home arrangement. Kung sakaling mabibigo sa assessment ng LGU Davao City, ang isang BPO company sa nasabing mga opsyon ay maaaring ipasara ito. Kasali din sa nasabing kautusan ang paglalagay ng isang entrance at exit sa mga palengke ng lungsod upang maiwasan ang pagsiksikan ng mga tao. Maging ang mga sari-sari store ay dapat sarado na pagdating ng alas 9 ng gabi. Ipinaghahanda din ng mga pampubliko at mga pribadong educational institution ng lungsod na magsagawa ng online enrollment system at posibleng online class sa mga buwan ng Abril hanggang Hulyo 2020. Ang nasabing mga dagdag kautusan ay nakatakdang ipatupad ngayong araw ng Huwebes. Secretary Martin at Yusek Rocky, inaasahan natin na hihigpitan pa ang pagpapatupad ng LGU Davao City ng nasabing mga guidelines matapos na umakyat sa 4 na kaso ng COVID-19 dito sa lungsod at nasa 6 dito sa Davao Region. Pero may good news niyan kasi sa 6 may isa ang nakarecover at ito ay si patient number 130 na dinischarge na sa DMRC sa Tagum City. At yan muna ang latest mula dito sa Davao City. Julius Pacot para sa Bayan. Maraming salamat, Julius. Punta naman natin ang pinakauling ulat mula sa Quezon Memorial Circle kasama si Alan Francisco. Alan. Sec Martin, Yusek Rocky, tulad ng nakikita nyo ngayon sa aking likuran ay ang mga kulay orange po na mga tent. Dito yan sa loob ng basketball court sa may Quezon City Memorial Circle. Silipin po natin saglit ang sitwasyon sa mga sandaling ito, no? Ang lugar na ito ay gagawin pong temporary quarantine area, sabi yan ng Quezon City Government, sakali pong patuloy sa pagtaas yung bilang ng mga PUI o Person Under Investigation at PUM o Person Under Monitoring, kaugnay nga yan ng COVID-19 o Coronavirus Disease 2019. Sa kanila kasing tala as of 7 p.m. last night ay 62 katao na rito sa QC ang positive sa COVID. 6 ang namatay at 6 din po ang nakarecover. Sa ngayon, sabi ni QC RRMO Head Mike Marasigan ay nasa hotel ang mga PUI nila. Kapansin-pansin na Sec Martin at Yusek Rocky ang mga color orange tent dito na magiging pansamantalang tutuluyan ng mga PUI at PUM. Sabi nga ni Marasigan, nasa 100 tents ang narito. May distance din ang pwesto ng mga tent na ayon kay Marasigan ay para hindi rin magtabi-tabi ang mga PUI. May mga unan at foam, ipakita lang natin na saglit, no, sa bawat tent. Bagamat yung iba ay lalagyan pa lamang. Bukod dito, sabi ni Marasigan, ay plano rin nilang gawing quarantine area ang Quezon City University. Isinara ang QC Memorial Circle kasabay ng pang lugar o pasyalan na pwedeng puntahan ng mga tao kasunod nga ng implementasyon ng Enhanced Community Quarantine. At so far, Sec Martin, Yusek Rocky, yan na muna ang latest mula rito sa Quezon City. Alan Francisco para sa Bayan. Salamat, Alan Francisco. Samantala, simulan na natin ang ating public briefing kasama sina Yusek Dodo Dulay ng Department of Foreign Affairs, Dr. Robbie ng World Health Organization Representative in the Philippines, Lieutenant General Guillermo Eliazar ng Philippine National Police. Magandang araw po sa inyo. Puntahan po muna natin si Yusek Dodo. May mga bansang nais mag-donate ng COVID-19 test kits. Ano daw pong ating criteria para hindi ito nare-reject ng customs? Alam niyo po, naglabas na po ng guidelines ng Department of Health. Ang binigay po nila ay yung pong i-donate po rito, dapat po ay natanggap na po ng FDA po nila, yung kanilang Food and Drug Administration. Meron pong certification. At pagdating nga po sa test kits, ang tinatanggap lang po, ayon po sa circular ng DOH, ayon po tinatawag na RT-PCR-based test kits. Ano? So yun po, pag pinasok po yan, base po sa usapan namin sa Bureau of Customs, Department of Finance, pag dumating po yung mga PPE, kasama po dito mask, goggles, yung pong hazmat, lahat po ito papapasukin po na mabilis sapagkat kailangan po natin. Yun lang po mga equipment at yung po mga test kits, yun lang po ang kailangan po dumaan sa pagsusuri po ng FDA. Pag ito naman po ay meron ng approval ng FDA, pwede na po itong lumusot. Nang mabilis po. Meron na po proseso kaming ginawa ngayon.
Alright, para naman kay General Eliazar, meron po tayong katanungan mula po naman kay Rose Novenario. Ano po ang gagawin sa mga mayor at chief of police na tamad magpatupad ng social distancing? Ay, hindi po pwedeng maging tamad. At yun ang po yung kautusan na binibigay natin. Actually, nag-create po tayo ng Joint Task Force sa COVID Shield. Ito po yung task force created to oversee the implementation of the guidelines being given by the Interagency Task Force. At kasama po namin dito, hindi lamang PNP kundi pati rin ng AFP, Philippine Coast Guard, pati na rin yung ating Bureau of Fire Protection. Our Chief PNP, Police General Archie Gamboa, in consultation with other heads of these agencies, designated me as the Joint Task Force Commander. And then ito po ay replicated sa lahat ng mga regions natin kung saan itong mga regional directors natin, sila po yung regional task force commanders at naandun lahat ng agencies to under their supervision. So ang amin pong ginagawa basically is based sa guidelines na binibigay ng Interagency Task Force, kino-convert po namin siya dun sa basic requirement natin para alam ng pulis ang gagawin nila. Alamin natin kung sino ba yung mga persons, those authorized persons outside the presidents. And nakita namin po na halos araw-araw dahil nga may mga updates na ginagawa ang ating Interagency Task Force dahil araw-araw sila i-evaluate, we are updating the list of these authorized persons outside residence na nagsisilbing Bible ng ating mga pulis. So in essence, ito ang sinusundan nila. Kaya nga ang ating purpose is really to prevent the unauthorized persons roaming around. Well, we'd like to give emphasis sa lahat na what we're trying to prevent or restrict here is the movement of the people who could be carriers of virus. Not the cargo na ito ngayon is kailangan natin to sustain the basic needs of our people who are in quarantine. Kaya't nananawagan po tayo sa lahat na tayo po magtulungan dito. Ang kaunting challenge namin nakita po, Sec Martin and Yusek Rocky, is that yung mga guidelines na binibigay ng Interagency Task Force dahil sa kagustuhan ng ibang mga local government executives or units, hinihigpitan nila maigi para sa kanila, in the sense na nakokontra nila itong basic guidelines na ito. Yung pang hinaharang nila, pati yung mga cargo na dapat freely nag-move doon, and masyado mahigpit doon sa mga authorized persons naman. Kaya nga ang ating PNP, since we are the ones manning the different quarantine control points all over the Philippines, not just in Luzon, talagang meron kaming tuloy-tuloy na koordinasyon para dito. At just in case meron konting problema, andyan po yung aming mga ibang departamento na tumutulong, like Secretary Anyo, para po plansyahin yung hindi pagkakaindihan ng ibang mga LGUs with the PNP, knowing that our commanders in the field, the chiefs of police, provincial directors, under the operational control or supervision of our local government executive yan. So napaplansya po natin yan. At for the past 7 days, 1 week na po tayo, nakita naman natin yung ating improvement na nakikita sa pagpapatupad nito. Sec. Martin. Alright, General, meron po tayong tanong para kay Dr. Rabi. Which is more contagious, or who can spread the infection to others more, the asymptomatic or the symptomatic positive cases? So we have reiterated over and over again that this disease is transmitted largely by symptomatic people. The evidence that asymptomatic people are transmitting this disease is very weak. In our estimates, almost 90% of the disease is transmitted by symptomatic people, and so we need to focus expressly on those symptomatic people to maximize the benefit of the enhanced community quarantine that is now being implemented. All right, Rocky? Yes, a question for Dr. Rabi. There are reports from Italy and South Korea that the loss of taste, smell is an indication that one has contracted the virus. Has the WHO looked into this? Should the DOH also consider the symptoms in testing patients? We have heard of these reports. These have not yet been confirmed. The focus should be on the key clinical features of this disease, which is largely acute respiratory infection accompanied by fever and sore throat. So
clear focus on these symptoms will be very useful in the identification and especially the isolation of people with symptoms. May I make this opportunity, use this opportunity to re-emphasize that people with those symptoms must practice physical distancing, isolate themselves from other family members, and the use of masks is recommended only for those people and healthcare workers at this point of time. Okay, second question, Dr. Rabi. There is no medicine for COVID-19. What happens then to an asymptomatic carrier if he isn't tested or seen by doctors? Will he just shed off the virus? So there are many reasons why we test people, and in the situation that the Philippines is right now, our recommendations are that the limited testing that is available be used to strengthen the testing of people who are symptomatic with severe disease, and also we use the testing to test people who have pneumonias and acute respiratory distress syndrome. This information is useful not only to confirm the infection in the people suffering the disease and to improve their management, but more importantly, this information needs to be used quickly for contact tracing and isolating people at high risk to limit further transmission. This is the way we can maximize now the benefits that are accrued by the enhanced community quarantine. So our recommendations now is to prioritize testing for people with severe pneumonia and acute respiratory distress syndrome, in addition to those people with symptoms of severe disease and underlying comorbidities and the elderly. Alright, balikan po natin ngayon si General Eliazar. Sir, meron pong tanong ating mga kababayan at meron din tanong ating mga kasamahan sa media. At ang isa nga dyan ay, since kayo po yung head ng task force, COVID Shield, yung mga kasamahan nyo po na mula sa ibang ahensya tulad po ng, halimbawa, galing sa Armed Forces of the Philippines, baka hindi po nakakaskade sa kanila yung kinakaskade po ni Chief PNP Gamboa. Halimbawa na lamang sa media, nagbabago-bago po yung ating direktiba mula sa IATF. So paano po natin solusyonan? Kasi kanina si Will Delgado na RMN ay naharang doon sa Pasig. Tapos nung binasa yung IATF directive, yun po yung luma na, hindi po yung bago. Well, una po, kasama, bahagi ang lahat ng ibang ahensya sa ating Joint Task Force. At araw-araw, nag-meet po kami. And then we have created this efficient na Viber group natin for immediate action dun sa mga concern. At tama po yun, meron tayong kaya nga ina-update po natin, and through Viber, nakakarating po sa kanila ito. Actually, nakikita po natin sa field na problema nga is yung, for example, yung pong iba nga na mga eagerness ng ibang LGUs or pati rin mga barangay na nagsasagawa ng sarili nilang patakaran. Pero ito naman po ay naaayos natin dahil nga sa immediate coordination na ginagawa ng ating Joint Task Force. Ang ating pong Chief PNP ay talaga nakatutok dito at lagi nagbibigay ng direktiba sa ating pong mga personnel dahil in essence, sinasabi ko nga po, lahat ng checkpoints natin or control points, PNP po ang nagmamandyan. At merong iba, critical areas, nakasama natin yung other agencies. But we would like to assure na may control po tayo dyan, lamang may mga sinasabi natin konting confusion kasi yung ibang sumbong na po kasi, nade-delay daw or naharang sila. Automatic po yun dahil isa-subject natin sila sa health protocol. Kahit pa cargo traction, even though sinasabi natin na naglagay tayo ng mga fast lane dyan, lahat po naman yan, paparahin pa rin. I-check yung temperature. Pero lahat ng cargo, may laman o wala, naghatid o pabalik, lahat po yan palalampasin. And all the authorized persons outside residence or yung APOR na tinatawag natin, yan po ay pinalalampas, lalo na itong mga health workers dahil kailangan sila sa kanilang mga lugar. Okay. May tanong po si Junri Hidalgo. Paano naman daw po yung mga HIV patients na kailangan regularly nagpapa-check up? Well,
klaro po na lahat ng ating mga kabayan na magsisik ng medical attention, pupunta hospital, ay papayagan po yan. So kasama po yan. Kaya nga po, ang sinasabi nga natin sa ating mga pulisan, aside from itong sinusunod natin na talagang specific na mga list of authorized persons, andun yung aming direct coordination. But bandang huli, talagang kasama doon, use your common sense. Anyway, meron pa kaming direct linya naman po sa bawat isa sa atin upang itong mga immediate action. By the way po, doon sa aming Viber groups, yung mga senior members po ng department heads, department concerned, kasama namin. Kaya nga nangyari doon, pag merong concern sa kanila, ibabato agad doon, and the provincial director or city director anywhere in the Philippines can immediately act on this, while the regional directors and the DIPO, the Director for Police Integrated Operation, are monitoring and supervising for immediate action. Maraming salamat, General Eliasar, Dr. Rabi at Yusek Dulay. Babalikan namin kayo maya-maya lamang. Samantala, sa pagkakataong ito ay bibigyan naman natin ang mga katanungan na nakalap ng Philippine Information Agency ng Daan para sa ating mga bisita ngayong umaga. Mula kay Alexa Tinsay ng Philippine Information Agency. Go ahead, Alexa. Okay. Balikan natin si Alexa Tinsay. May tanong pa dito para kay... Ayusin natin yung audio. Okay, Alexa? Video ata ito. Meron po tayong BTR question mula kay Lovie Leslie Valenzuela, ang konsehal ng bayan ng Pulilan, Bulacan. She is asking, how can the local government help and cooperate with your organization in this COVID-19 problem? Panoorin po natin ito. Ano pa po ang pwede naming maitulong ng mga konsehal ng bayan ngayong ipinatutupad ang Luzon Enhanced Community Quarantine? Maraming salamat po. General Eliasar, yan ay para sa iyo. Yes. Una-una po, tayo po lahat, ang basic purpose ng quarantine ay mag-stay sa bahay. So alamin po natin, ano pa po ba tayo? Tayo ba ay authorized sa labas o hindi? Kung hindi, mag-stay po tayo ng bahay. At kung tayo naman po ay exempted person, dahil po sa nature ng ating job, una, alamin natin ang ating kondisyon. Tayo ba, kung lalabas, ay nasa tamang kondisyon? Kung tingin natin may lagnat, masama pakiramdam, huwag na tayong lumabas. Ngayon, kung lahat man po, kung okay po tayo na pwede lumabas, dalhin ang tamang dokumento. Ngayon po, in the absence of designated or prescribed ID or pass, basic ID will do para po mas madali ang ating magiging proseso pag kayo po ay nasa labas. Remember, ito pong sakripisyong ginagawa natin na ito, lahat kayo nagsasakripisyo, ako, ikaw, lahat po tayo, pati ang ating pamahalaan. Ngayon lang nangyari ito, hindi natin ma-imagine itong ating sitwasyon ngayon. Sana man lang sana, yung gusto nating adhikain na makamit natin sa paghihirap at pagsasakripisyo natin makamit. Dahil sayang kung in spite of our difficulties or paghihirap, hindi natin makakamtan yung gusto natin na makontrol itong virus to. So ang ating pong papausap sa lahat, ang inyo pong may tutulong, maging responsable kayo, magstay kayo ng bahay at wag nang makipagsiksikan pa sa mga lugar kung saan ito ay naging problema sa pag-i-implement ng mga guidelines na ating pinatutupad. Salamat po. Thank you, General. Alexa? Meron ba si Alexa? Ang sumunod naman po na tanong ay tungkol rin po sa tungkulin ng barangay. Ang tanong po ay mula kay Alex Molas, community leader mula sa Isabela, Basilan. Panoorin po natin ito. Ano ba ang mahalagang tungkulin ng isang barangay LGU para sa pagsugpo o sa pagkontrola o sa pagmonitor ng COVID-19? Ang dapat pong gawin ng ating mga barangay, like mga barangay tanod, tumulong po kayo para sa inyong lugar na sasakupan, mapaalalahanan. Ito mga kababayan natin, mag-stay ng bahay. Ang ating pong pulis, usually ating binabantayan itong mga quarantine control points. Hindi namin po pwedeng puntahan lahat ng sulok at lugar ng ating mga komunidad. Kung kaya't kayo po, nasa inyo, malaking tulong para doon sa mga lugar sa ating mga barangay na inyong puntahan at sabihan ang mga kababayan natin na mag-stay ng bahay at huwag lumabas. Yun po ang inyong magagawang malaking tulong para po sa ating quarantine program. Okay, maraming salamat. Maraming salamat po.
Salamat sa iyo, Alexa Tinsay ng Philippine Information Agency. Samantala sa puntong ito, makakasama naman natin o makakausap natin ang alkalde ng Lucena City sa Quezon na si Mayor Roderick Alcala. Magandang umaga po, Mayor. Magandang umaga naman po kay Secretary Martin Andanar at kay Yusek Toby Rakias. Morning po, Mayor. Mayor, kahapon daw po may panibagong kaso ng COVID-19 na naitala sa inyong lungsod. Ano po yung aksyon na inyong isinasagawa para maiwasan po ang pagkalat nito? Okay, ngayon po ay masasabi po natin na ang dalawa po nating case ay nasa UMC na po ngayon at nagbuo na po tayo ng team para ang ating po tinatawag na contact tracing makita po natin kung sino po ang mga nakausap po nila. Opo. Pagdating naman po sa peace and order, kumusta na yung kooperasyon ng iba pang mga nasa barangay dyan? Yung pakikipagtulungan din siyempre ng mga residente sa inyo? Dito po sa amin sa lungsod po ng Lucena, meron po tayong 70,000 household. So dito po, ang ginawa po namin, meron lang po kami ina-allow na quarantine pass, 10,000 per day, 5,000 AM, 5,000 PM, at 6 days lang po namin kung pwede na sila lumabas. Opo. Pero nagsimula na rin po ba kayo mamahagi ng mga pagkain at saka tulong doon po sa mga apektadong pamilya sa lungsod? Kami po ngayon ay magkakameron ng 5 beses na wave ng pagbibigay. Nakausap na po natin ang ating pong mga barangay at nakapamigay na po tayo noong March 21. Ngayon pong March 25, tomorrow po ay LGU po ang mamimigay. Sa March 29 po ay barangay. Sa April 5 po ay LGU. At sa April 12 po ay barangay po ulit. At ang ibinili po natin sa ating po mga barangay officials ay ang lahat po ng ating 65,000 household ay bibigyan, wala pong pipiliin. Alright, Mayor, meron po ba kayong maikling panawagan sa ating national government? Okay, una po, sabi nga po natin, in case po na kung halimbawa at madadagdagan ang ating confirmed case, ang problema lang naman po natin ay ang pagpapakain natin sa ating pong mga kababayan. Alam po nyo, sabi nga natin, sa aming lungsod, marami po ang natulong po sa amin sa mga private sector at businessman para mabigyan po ng pagkain ang ating mga kababayan. Sa katunayan po, ang isa po nating negosyante na may-ari ng Pure Foods, Mr. Lucio po, ay ipinahiram po ang kanyang hotel with 45 bedrooms na handa po natin itong ipagamit as isolation area po. Alright, maraming salamat, Mayor Alcala. Paparating natin yan mamaya sa IATF. So, Rocky, testing kits pa rin ang problema ng ating mga local government units. Samantala, dumako naman tayo sa pinakauling ulat mula sa iba't ibang lalawigan sa bansa. Mula sa Philippine Broadcasting Service, makasama natin si Dennis Principe. Yes, Sec Martin at yun sa Kraki, maraming salamat. Magandang umaga po. At dito naman po sa Radyo Pilipinas Uno ay iba't ibang mga balita naman po ang ating nakalap sa iba't ibang panig ng bansa. Unahin po natin sa Tayug, Pangasinan. Timbog sa entrapment operation ng NBI ang mga negosyante nagbebenta ng alcohol online na 300% na mas mataas sa suggested retail price ito sa kabila ng umiiral na price freeze. Ayon sa NBI, nakatanggap sila ng report na nagbebenta ng overpriced alcohol online ang tatlo. Nagpanggap umulong buyer ang NBI agent at kinontak ang mga ito. Nang magkaabutan kahapon ay agad inaresto ang tatlo. Kumpiskado ng mga otoridad ang 2 kahon ng alkohol na ibinebenta sa halagang 8,000 kada kahon o katumbas ng 133 per 250 ml na alcohol. Ayon sa DTI, 36 pesos and 75 centavos hanggang 41 pesos at 75 centavos lang ang SRP bawat bote ng alkohol. Git ng isang sospek, nabili lang din nila ang alkohol online
sa mataas na halaga. Sa Dagupan City, patuloy na bumubuhos sa mga tulong para sa mga frontliners sa paglaban sa COVID-19 sa iba't ibang lugar dito sa lalawigan ng Pangasinan. Mula ang mga ito sa iba't ibang individual, grupo, organisasyon at sa mga LGU upang ipakita na hindi lamang ang suporta sa kanilang kabayanihan kundi higit sa lahat ay pasalamat sa kanilang ginagawang sakripisyo upang malabanan natin lahat ang banta ng COVID-19. Ang mga tulong na dumarating ay mga pagkain, face mask, hygiene kits, libreng sakay sa pagtungo sa kanilang trabaho. Dumako naman tayo sa Albay na mahagi na ng relief goods ang DSWD Bicol sa mga lokal na pamahalaan sa rehiyon matapos ipatupad ang Enhanced Community Quarantine sa Luzon. Ayon kay DSWD Bicol Regional Director Arnel Garcia, nagumpisa ng mamahagi ng relief goods ang kanyang tanggapan sa mga LGU sa rehiyon bilang augmentation support sa mga ito. Sinabi ni Garcia na bahagi ito ng 15 hanggang 30,000 family food packs na inihanda ng DSWD sa rehiyon na nagkakalaga ng 13.5 million pesos. Aniya puspusan ang trabaho ng kanilang Quick Response Team o QRT sa field. Dagdag pa na opisyal, may skeletal force sa kanilang tanggapan para tumugon sa mga nangangailangan. Sa Bontoc naman, inihahanda na ng Social Welfare and Development Team ang food assistance para sa mga most vulnerable na residente ng Mountain Province sa tulong ng AFP, PNP, PLGU, reservists at volunteers. Dumako naman tayo sa Virac. Tulong-tulong na gumawa ng mga improvised face shield ang mga empleyado ng Provincial Health Office para sa mga frontliners sa Catanduanes na sumusuong sa banta ng COVID-19 araw-araw. Sa tala ng Provincial Health Office, umabot na sa mahigit 500 ang kanilang nagagawang face shields at sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang produksyon nito. Sa ngayon kasi ay pahirapan na din na makabili ng face mask sa buong lalawigan. Ipinamahagi ang nasabing face shield sa lahat ng health workers, sa lahat ng rural health units at lahat ng pampubliko maging pribadong mga ospital sa lalawigan, mga pulis mula sa lahat ng municipal police stations, personnel ng Philippine Coast Guard at maging mga empleyadong nagre-report pa rin ngayon sa Kapitolyo. Layunin na nasabing hakbang na matulungang maprotektahan ng mga frontliners habang buong tapang at dedikasyon ng mga itong isinasagawa ang kanilang pagsaserbisyo sa bayan. At sa Cagayan de Oro, patuloy ang pagsasagawa ng disinfection ng lokal na pamahalaan sa Cagayan de Oro bilang isa sa mga preventive measures na ipinatupad laban sa COVID-19. Kahapon, Marso 23 ay nag-disinfect ang grupo sa City Public Service Office na pinangunahan ni Engineer Al Villalba sa Pabayo Street. Dala ng grupo ang mahigit sa 20 containers na may laman ng 16 liters ng disinfectant solution sa bawat container upang masiguro na ligtas sa mga residente sa nabanggit na virus. At yan naman ang mga update mula sa iba't ibang lalawigan na samantala may katanungan lang tayo po para kay Yusek Dulay ng DFA. Ginagawa ng pamahalaan para tulungan ang mga pamilya ng mga OFW na hindi makapagpadala ng remittance dito sa Pilipinas. So ano raw ang ginagawa ng pamahalaan para matulungan na makatanggap ng remittance ang kanilang pamilya sa Pilipinas? I guess, dalawa ang sasagot dyan, si Yusek Dulay at si General Eliazar. Alam nyo, yung pong pagdating sa mga remittance po na yan, hindi naman po tumigil ang pagtakpo po ng negosyo, no? At kalakala sapagkat doon po sa aming task force meeting, isa po yung banking sector at financial services sector na tuloy pa po ang serbisyo. So, ang magiging problema lang po siguro dito, yung pong physical na pagpunta ng ating kababayan doon po sa kuhanan ng kanilang remittance center, ano? Doon siguro yon. At yun naman, siguro si Gerald Eliazar, pwede naman pakipag-ugnayan siguro sila sa kanilang mga barangay chairman. Yes, Sec Martin, kasama po yun sa mga authorized persons. Pwede kayong pumunta doon. In fact, ito mga establishments na nabanggit ni Yusik Dodo, ito po yung mga establishment natin na ang mga empleyado nila ay pwedeng
nasa labas ng bahay. Ibig sabihin, from their place of work to the residence and vice versa. So tama po yun. At gusto ko rin pong idagdag na sa atin po, nananawagan tayo sa ating mga kabayan na huwag magsamantala o makisakay dun po sa magka-create ng kaguluhan. Lalo yung naglalabas ng mga peke, ng mga news, fake news. Kaya nga po ang ating Chief PNP, nag-utos po siya in coordination with the ating DICT na nag-create po kami ng Task Force COVID kontra peke. So hahanapin po natin itong mga peke na ito, itong mga naglalabas na ito. Pati na rin po yung operation natin na sinasagawa against hoarding, against overpricing. In fact, pati yung mga barangay chairman nga po na nagbibigay ng pass na nagpapabayad. May nahuli na po tayo niyan sa bandang Mindanao. At nagbigay na direktiba ang PNP leadership na hulihin itong mga barangay officials na ito na naniningil nitong pagbibigay nila ng mga barangay pass. Okay, salamat sa ating kasamang si Dennis Principe mula sa PBS. Samantalang Secretary Meg, gusto lang akong linawin kasi meron kasing kanina sinabi ko na nagpadala na kailangan ng tulong ng mga frontliners mula sa MPC. Kaibigan natin sa MPC nagpadala. So, binigay ko sa ating mga kasamahan sa PCOO. Kasi may mga numbers po yon na talagang kung sino ko kontakin sa Lung Center, sa Cardinal Santos, sa San Juan Medical at Medical City. Sinasabi sa akin daw niya attribute. Pero ito po nanggaling sa isang kaibigan natin sa MPC na gusto ko lang din makatulong, baka kailangan talaga ng mga ating frontliners itong mga kakulangan ng kagamitan. At kasi may number dito, bibigay ko rin po sa inyo to General, kung tama po itong impormasyon na ito para po sa kaalaman o kabatiran na rin ng ating mga kababayan na sa panahong ito kasi ang dami-daming fake news na lumalabas. Alright. At meron ka ring kaibigan na merong gustong i-donate? Yun ba yung message mo kapon o iba pa yun? Hindi pa, iba pa. Iba pa yun. Pero maaari, sa mga gusto pong mag-donate ng mga gamit, PPE, mga mask, pwede nyo po ipadala sa Laging Handa dito po sa PTV. At kami na po magpapadala sa IATF or ang ating Interagency Task Force. Samantala, binabati ko po ang ating mga kasamahan na nag-livestream po ng ating Laging Handa public briefing ang DZME. Salamat po, araw-araw po sila. Brigada News FM, Bandera News FM, at Radyo Pilipino. Hindi Pilipinas, Radyo Pilipino. 14 stations nationwide po ang Radyo Pilipino. Salamat po at sa lahat ng KBP member stations. DZRH, nandyan din po yung Bombo Radyo, DZMM, ang DZBB. Baka magtampo sa atin si Tuesday nyo, ang DZBB. At meron pa tayong mga karagdagang katanungan sa ating mga panelists. Kay Dr. Rabi, sige. Okay. Are the DIY or do-it-yourself face shields circulating now online effective in preventing the transmission of COVID-19, Dr. Rabi? Thank you. This is a very important question because we are now facing a global shortage of personal protective equipment. And WHO has for many weeks now been advocating that face masks be reserved for frontline healthcare workers because we know from our experience in other countries that we need to protect our health workers because if health workers are falling sick, there will be no one to provide support and care for the sick people. Unfortunately, we are in a situation where there is a global shortage of masks and PPEs. And so we have seen in many situations people using do-it-yourself kits. The issue with that is that they are not 100% protective, but they will provide some degree of protection. Again, our call is for everybody in the private sector to help support the government's efforts in procuring and supplying personal protective equipment so that the healthcare workers can feel protected and secure so that they can do their job and care for COVID-infected patients. In the meantime, it is unfortunate, but people have to adapt and use do-it-yourself kits. WHO does not encourage this, but this is a stopgap measure as we address a global shortage. WHO is supporting the government of the Philippines in trying to access personal protective equipments.
At the same time, we are also trying to rationalize the use of existing PPEs through better management of their use by healthcare workers. So we have to work on twin fronts. We are helping health workers to better manage the existing PPEs so that we reduce wastage. But at the same time, we recognize that there is a limited supply, and so we need to try to access larger quantities of PPEs to deal with this ongoing outbreak. Narinig niyo po mga kababayan, ang sabi ni Dr. Rabi that the WHO is not discouraging. You are not discouraging the creation of do-it-yourself PPEs or face masks. In the circumstances, any protection will be better than no protection. All right, thank you so much, Doc. Pero meron tayong do-it-yourself na storya. Siguro pwede niyo pong hanapin ito sa aming Facebook pages at maya-maya sa aming mga newscast ay ipi-play po natin yan. May tanong pa rin po kay Dr. Rabi from Pia Gutierrez of ABS-CBN. Dr. Rabi, given the limited testing kits in the Philippines, should courtesy still be extended to officials who are asymptomatic? Our position has been that testing should be used in these circumstances to delay the outbreak's upsurge. And so our advice has been very clear. Our recommendation is that we used a prioritized stepwise scheme to test the severely ill with pneumonia and acute respiratory distress syndrome, and use the results of that testing to identify potentially infected other people through contact tracing to limit amplifying effect of those events. So this, as I explained, helps not only to confirm infection in a patient who is severely ill or suffering from comorbidities, but also helps to quickly identify other people who are infected and reduce the risk of transmission through identification of those amplifying events through rapid contact tracing. That is our recommendation at this point of time. Thank you, Dr. Rabi. Kay General Eliazar, tanong po mula kay Rosa Licos. Isang barangay daw po sa Parañaque City, ibinibilad daw po ang mga nahuhuling lumalabag sa curfew. Tama po ba ito? Ay, hindi naman po dapat yon. Hindi naman siguro yon. Baka sakali lang na nagkataon na may araw pa yon. Pero yun naman po ay talagang gusto natin ipakita kasi nasa ating mga kababayan na hindi biro-biro ito. Kaya dinadala rin kayo, pero yung pagbibilat, isa-check po natin yan. But remember, ito pong curfew nito ay pinatutupad ng ating mga LGUs para magstay tayo sa bahay. Even though sinasabi nga natin, may curfew o wala, 24 hours, kung hindi kayo authorized na nasa labas, nasa loob lang kayo ng bahay. At kung sakali namang curfew, ang ating police po will be armed with sanction. Sa oras ng curfew, pag nakita namin kayo, hindi lang caution ang gagawin namin, pwede namin kayong i-akoso o i-arestuhin because of that curfew. Pero sinasabi natin, may curfew at wala, 24 hours. Kung hindi kayo dapat nasa labas, mag-stay po kayo sa inyong mga bahay. Opo. Yun, maliwanag yun, stay sa bahay. Paano naman kay Yusek Dodo mula sa isang foreign correspondent, kaibigan nating si Melo Acuna, sabi niya, please ask Yusek Dodo about plans how to repatriate thousands of seafarers. Yung pong ugnayan po namin ngayon ay doon po sa mga manning agency at mga employer sapagkat sila po ang nagdidikta kung kailan po nila iuuwi yung ating mga seafarers. Sa ngayon po may plano na po yung ibang mga kumpanya na magpunta po dito sa Pilipinas at ibaba po yung kanilang mga seafarers po dito sa atin. So handa po ang DFA dyan, nag-ready na po kami ng isang team para po salubungin po silang lahat na mga babalik po dito sa Pilipinas. Alright, General Eliazar, ito, naku, paulit-ulit na tanong ito at natatanggap ko ito sa aking Viber, sa aking text, pati sa aking Facebook Messenger. Meron po ba tayong protocol dun sa burol, sa mga namamatay, binuburol at nililibing? At ano po yung protocol na yun? Sinama po natin yun na una, ang pwede lang pong sumundo or makipaglibing, dito po yung immediate family.
So hindi po yung extended family. So wala pong wake, wala na, mismong living na. Kasi yun po is mass gathering. Iba po ang sitwasyon natin. Alam natin, meron tayong kultura, may relihiyon, pero iba po itong ating sitwasyon ngayon. So sinasabi po natin, kasama na sa exception dun syempre, ito magbibigay ng huling basbas. Whether minister, pare, imam, or pastor, yun lang po yung exempted na pwede mag-travel from their home to that place at saka pati na rin sa sementeryo. Aside from that, wala po. Dinidiscourage natin, wala yung burol, walang wake, kayo lang doon, at paglibing, yung mga authorized persons na sinasabi lang natin. General, linawin natin na ito ba ay para lang sa mga COVID cases o sa lahat Sa ng lahat. kaso? Sa lahat po ito. Dahil ang iniiwasan natin dito po yung mass gathering, mag-ipon-ipon tayo, magsama-sama tayo. Yun ang ating iniiwasan. Lalo na kung itong burol kagaya ng dati, na dikit-dikit, kumpul-kumpul ang ating mga kababayan. Okay. May katanungan kasi dito para kay, meron daw pong tanong ng information po sa inyo ito. Kay General Alyasar, doon daw po sa Iligan, mayor ng Iligan City, parang ayaw daw po padaanin yung cargo truck sa Alam niyo po, ganun po bang balita? yun ang sinasabi po natin. Meron tayong guidelines from Interagency Task Force, from the President himself, from the SILG, na dapat sinusunod natin. Alam niyo po, hindi natin masisi ang ating mga LG, local government executive, na mag-isip para sa kapakanan. Pero isipin po natin, ang pangkalahatan. Ayaw natin sinasabi na mangyari magkaroon ng kaguluhan ng looting. Meron tayong contingency plan dyan, pero dapat mai-prevent natin yan. Paano maiwasan ang looting at kaguluhan? Dapat meron mga basic need, pagkain ng ating mga kababayan. Pag nagutom yan, ganyan na mangyari. Kung hindi natin padadaanin itong ating mga cargo truck na ito, sa inyo walang problema. How about sa ibang lugar? Isipin po natin sa pagkakataong ito, hindi ang kapakanan lamang ng ating isang lungsod o ng isang probinsya, kung hindi ang pangkalahatan para maiwasan ang kaguluhan, ang looting na sinasabi ng mga fake news na yan. Magkaisa po tayo, palampasin yung mga cargo trucks na yan, makarating sa ating mga kababayan ang basic goods at services na kailangan ng mga nagka-quarantine ating mga kababayan. Siguro kailangan di-validate ng PNP yung mga ganitong sumbong po. Kasi siyempre hindi rin maiwasan yung bigla na lang magre-reklamo yung residente na wala ding minsan basihan o dahil naiinis na sila. So kailangan din i-validate ng PNP kung yung mga sumbong na mga ganitong klase ay may Sinecheck katotohanan. naman po palagi yun, kaya nga kami may diretsong coordination sa ngayon nga po, nagmamonitor din ako doon sa mga kaganapan. Ang mga reports po nangyayari ay nanggagaling sa ating mga department heads, particular ang DTI. Kasi sila nakaka-receive ng mga hinaharang na cargo. At lagi natin sinasabi sa ating mga kapulisan, i-facilitate yan. At kung may problema with the LGU, takbo kami sa aming pong SILG para tumulong na maayos po itong mga konting bagay na hindi pagkakaintindi. Alright, para naman sa ating pangunahing mensahe o palala po sa ating mga kababayan, for the World Health Organization, Dr. Rabi, there has been an escalation of cases in the United States and in Europe, and one of your colleagues at the World Health Organization is very alarmed. I read one of the press releases this morning. What can you say about the preparation or what we are doing here in the Philippines? Are we doing the right thing? So we need to recognize that this is now classified as a pandemic. It's, in the words of our Director General, it's accelerating. The first 100,000 cases took 67 days. The second 100,000, 11 days. The third 100,000, just 4 days. So more and more countries are affected, but we recognize that we can still do a lot to slow down the outbreak and to buy time so that we increase the preparedness and readiness of the healthcare system and improve the patient management systems. For that, we congratulate the government of the Philippines for the enhanced community quarantine, that is importantly buying time to flatten the epidemic and reduce the pace of the outbreak. And that gives time for the health department and the private sector hospitals to increase their preparedness and readiness. But the enhanced community quarantine needs to be complemented by
physical distancing in our homes and in our communities. This is critically important because this will further slow down the epidemic. So the message now is the government is doing what it's doing. It is now the responsibility of every one of us to maintain the physical distancing, particularly from those people who are vulnerable, the elderly, the people who have underlying physical health conditions like diabetes, hypertension, cancers, and asthma, because we know that if they become sick, the outcomes are going to be less favorable. So this effort at enhanced community quarantine is to delay the outbreak and to buy time. So while all that is happening at community level, we need to make every effort as individuals, as families, to protect the vulnerable during this phase, and also to protect the healthcare workers by getting more PPEs and readying the health facilities to deal with this outbreak. So we are working on many fronts to support the Department of Health in preparing this readiness and increasing the preparedness to respond to this emerging outbreak in the Philippines. Yusek Dodo? Ang gusto ko lang pong ipaalam sa ating mga kababayan na nasa abroad, unang-una po ay lagi po kayong makipag-ugnayan sa ating embahada at konsulada na meron pong advisory. Pangalawa po ay sumunod po tayo at sumunod po kayo doon po sa patakaran ng inyong gobyerno sapagkat meron po silang inilalaan ng mga patakaran para maproteksyonan po kayo dito sa COVID-19. Salamat, General. Yes, in behalf of our Chief PNP, Police General Archie Gamboa, ang ama ng aming organisasyon, pinararating niya po ang kanyang pasasalamat sa lahat ng mga pulis natin na nasa field. Frontliners, sumasaludo po kami sa inyo. At asahan niyo po na ang concern ng PNP leadership ay para sa inyong health and safety. As we speak now, ako po nakikita nyo bilang Deputy Chief PNP for Operations para nangunguna dito sa aspetong operation. Pero as we speak, ito pong aming Deputy Chief PNP for Administration, Police Lieutenant General Cascolan, pinangungunahan po yung kanyang meeting with all the directorates on administration para po siguraduhin na lahat ng resources na kailangan to support the police in their operation ay mabigyan po ng pangailangan sa utos ng ating Chief PNP. At the PNP leadership expect no less from every level of the commands ng organization na ganun din ang gawin, tingnan ang kapakanan ng ating mga kapulisan. At yun po ang aming pinagkapasalamat din sa ating mga kababayan. Kung kayo po ay makakatulong sa amin, mga donation na makailangan natin, tatanggapin po namin yon. But just the same, ang ating pong pamahalaan, national at lokal, ay ganoon ng pagtulong sa ating organisasyon. Maraming salamat po. Salamat po. At yan po ang ilan sa ating mga nakalap na katanungan na bigyang kasagutan ng ating mga public servants na sina Yusek Dodo Dulay ng Department of Foreign Affairs, Dr. Rabi, World Health Organization Representative in the Philippines, Lieutenant General Guillermo Eliazar ng Philippine National Police. Muli, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Maraming salamat din sa mga nakasama natin kanina, ang Philippine Information Agency, Philippine Broadcasting Service, Malacanang Press Corps, PTV Cordillera, PTV Davao, ganun din po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po. Pinapasalamatan din po natin sina Pepe Sevilla at Nikki Perez mula sa Filipino Sign Language Access Team for COVID-19. Maraming salamat po. At dyan nagkatapos ang ating programa ngayong Martes. Ugaliing maging updated sa mga balita hinggil sa COVID-19. Ang ating paalala ay patuloy na sumubaybay at makinig sa mga lehitimong news sites. At higit sa lahat, huwag basta-basta maniniwala sa ilang mga nababasa online. I-verify muna kung totoo ang mga ito. Ako po ang inyong lingkod, Secretary Martin Andanar mula sa Presidential Communications Operations Office.
Maging mapagmatsyag, maalam at maingat po tayo sa pagharap sa suliraning ito mula pa rin sa Presidential Communications Operations Office. Ako po si Yusek Rocky Ignacio. Hanggang bukas pong muli dito sa Public Briefing, #LagingHandaPH. Protect yourself.